Amen and amen. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Sige po, tumayo po tayo at magpasalamat sa ating Diyos. Magpuri. Dahil tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Sabayan niyo po kung awit. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Yes, Lord. Salamat, salamat, Panginoon.
napakabuti mo. Lord, dahil yung hinahanap ko namin, nandyan ka palagi para sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Dahil mula noon hanggang ngayon, Panginoon, kayo yung hinahanap namin, Lord. At alam namin, Lord, na hinihintay mo lang kami, Lord, na hanapin ka namin. Kaya salamat, Lord. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Yes, God.
salamat sa iyong kabutihan, Lord. Tunay na pagpupulihan ka lang namin, Panginoon, at masasalamatan. Salamat sa buhay na ibinigay niyo sa amin, Lord. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, ikaw ay dakila. Ang pag-ibig mo, Panginoon, hindi magmamahal, hindi magbabago. Katuwatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantas, Lord. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pa sampay alam. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walang nagiging ka. Ano po ako? Ang tanghalan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pa sampay alam. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Aming Panginoon, ay buti mo sa
salamat sa pribilehiyo, Lord, na nandito kami upang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Tunay na, O Diyos, napakabuti mo sa ating mga buhay, Panginoon. Mabuti kayo, Ama. Mabuti kayo, O Diyos. Salamat, Lord. Dahil patuloy, Lord, na hindi kayo nagkukulang sa amin. Hindi mo kami pinababayaan kung iniwan man, Panginoon. Lord, salamat, salamat, O Diyos. Salamat sa kabutihan niyo, Lord, sa nagdaang anniversary namin, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi nyo kami pinagkulang, Lord. Salamat sa lahat, Lord, sa mga tao, Lord, na pinapit nyo para sa aming anniversary, Lord. Kayo nakakakita ng puso nila, Lord. Kaya kayo magpapalik sa kanila. Nagsiksik-iksik at umaapaw, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, napakabuti nyo, O Lord. Patuloy, Lord, nakakawitan, Lord. Patuloy na kawitan sa namin, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God in heaven, salamat po sa araw na ito. Pagkakataon po ulit na nandito kami, Father, na magpupuri sa iyo. Itinataas po namin sa inyo, Lord, ngayon, yung aming bansa, overprotection po sa naapektuhan ng mga nagdamagyo, lindol, sunog, yung mga aksidente po sa kalsada, na patuloy pa rin po namin nararanasan. Overprotection po dyan, and then, Father, yung ongoing pong investigation, Father, ito po talagang bigyan niyo po yung conviction dun sa mga taong involved, Lord, na sasabihin nila yung mga katotohanan lamang, Lord. Dalangin din po namin yung peace and order na manatili sa aming bansa. Masolve po yung mga kinakaharap na problema. Pangunahan po yung aming presidente at mga leader para sa kanilang pagtugon sa kanilang mga tungkulin. And Father, salamat din po sa successful ng matatapos na aming anniversary. Pinawanahan niyo kami, pinaramdam niyo sa amin ang inyong presensya na mas lalo pa kaming lumago sa aming faith at sa pagiging fruitful. At sa patuloy po namin panalangin, Lord, sa aming church property na in your time na matatanggap namin ito para po sa patuloy pang pag-advance ng inyong kingdom. Commitment po ng bawat family na maka-attend ng service, mga pag-church participate sa mga activity. Itataas din po namin, Lord, yung aming Bible studies na gaya sa family, kids outreach po sa Basugan family, and then yung Bible study online, Alpha Course kay Ate Sam and Ate April. Provision po yung wisdom po sa mga lugar at taong ginagamit mo ng maayos, nilang ma-deliver yung mga gusto niyong iparating sa mga taong gusto makinig at tumanggap ng inyong pagpapala. Lord, sa mga oras na ito, review po namin yung plan ng kaaway na destroy, still ang aming pusong nagpupuri sa iyo. Lalo pa po kaming mauhaw, magutom sa malalim pa na pagtanggap namin sa iyo sa aming buhay. Sa paglalakad namin, Lord, sa araw-araw, pangunahan mo kami na ma-share pa namin yung love na natanggap namin mula sa iyo sa iba, Lord. Sa pagpatuloy po ng aming worship, covering po kay Pastor Jay sa kanyang pamilya. Wish po kay Ate Grace na mag-deliver ng aming food for the soul. Pagsiklit po sa amin at tumatak sa amin. Good health and wisdom po sa bawat CSD ministry member and family. Maraming salamat po. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magkamayan po muna tayo. Magkumustahan. Magandaan sa ulit. Yes, Lord. Sabihin po natin sa ating dahil mahal na mahal kita. Mahal
Ayan, thank you Lord. Sino po yung nag-uumapaw yung kagalakan nung Sunday? Ayan, talagang napakabuti ni Lord. Daming regalo. Marami ring pagkain at marami ring ice cream at milk tea. Ayan, thank you po sa mga sponsors. Ayan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinagkaisa niyang muli ngayon at tayo ay magpapalakasan sa bawat isa. At ayan nga po, patuloy lang tayong magpasalamat sa araw-araw dahil yung paggising natin, si Lord po ang may gawa nun. Magpasalamat po tayo at may gising tayo, hindi tuloy-tuloy na tulog. Ayan, hallelujah. Mayroon po bang gustong mag-praise report? Wala po. Ayan, salamat po kahapon. May Rev Jen dito. Ayan, medyo pagod-pagod pero masaya. Dahil yung mensahe kahapon talagang nakakapukaw ng damdamin. Ayan, thank you po sa buhay ni Pastor Pini. Iyon. Hindi ko po kasi alam yung spelling. Ayan, thank you po sa buhay niya kasi ipinadala siya ni Lord dito para yung mga medyo nakakalimot na, medyo ginising ng kaunti. Ayan, pero magpatuloy tayo hanggat tayo ay nandito pa. Kasi pagka wala na tayo dito, hindi na tayo makakakumusta kay ganito, makakapagpasalamat kay ganito dahil nag-bless siya sa akin, hindi na natin mapapasalamatan. Kaya habang tayo nandito pa, kahit maliit na bagay, pasalamatan natin yung mga binibigay sa atin. Yun po ang gustong iparating sa atin ng Diyos na malaki-maliit, magpasalamat tayo. Katulad nga po nung Sunday talagang kahit medyo umaampon, thank you Lord, walang nagkasakit. Diba po, mga naambunan tayong lahat. Kaya thank you Lord sa kalakasan na pinagkaloob niya. At ayan, thank you Lord, mayroon po tayong announcement. Ayan, kanina po nag-gather po yung intercessor, nag-pray po sila. Thank you po sa inyong lahat. At kung sino po yung gusto pang maki-join every Sunday, alas 9 po, sama-sama na po kayong magpipray dun sa taas. Thank you po dun sa kapihan ng ating mga katatayan kanina. Sila po yung nag-intercede kanina. Ayan. Ayan po yung family prayer walk. Kung sino po yung nag-walk lang dyan, isama po lagi natin yung ating panalangin sa ating church. Yung mga hinihingi natin ni Lord, patuloy natin isama sa ating prayer walk. Kung sino po yung gustong mag-gather ng prayer walk, magkaroon po kayo ng ugnayan sa isa't isa para masaya habang nag-walk. Ayan. Yung pong ating upper room, every Wednesday po yan. Lagi po yan, tuloy-tuloy po yan, 5 p.m. hanggang 7 po. At pag nagkasarapan pa po ng kwentuhan, inaabot po kami ng 9. Pero naman po, kung sino yung gusto nang umuwi ng pagkatapos ng upper room, pwede naman pong magpaalam na. Pero kami hindi po kasi kami nauubusan ng sharing po, yung bang nagpapalakasan sa bawat isa. Sinishare namin yung kabutihan ni Lord, kaya kami inaabot ng alas 8, alas 9, dahil po yan sa kabutihan ng Diyos. Ayan po. Ayan po, yung revivalist po, October 31 hanggang November 1 po yan. Ay, ito ba yun? Sa ano po yan, sa Friday, ayan, kung sino po yung magre-regp na, yan, sige po, itap nyo lang po yung mga nakapangalan dyan. Youth camp po yan. Mag-ipon-ipon na po kayo at ipag-pray po natin na makapangaroling po tayo
para po madagdagan yung ating mga pang-REGSP. Ayan po. Ayan, yan po yung sinasabi ko kanina sa October 31 hanggang November 1. Ayan po yung mga may ticket na po. Ayan, ibalita nyo po sa ibang wala pa kung gustong mag-avail. Ayan, kontakin lang po si Ate Len. Ayan, salamat Lord kasi napakalikot ko na, nasusundot na yung kilikili ko niya. Ayan, thank you Lord. Kahapon, parang 3 lang po yung napunta doon sa Muson, pero si Lord pa rin po yung kasama nila. Na nag-gather po sila, pero kasama nila si Lord. Ayan po, yung tuloy-tuloy po natin pa-pray yung mga kids doon. Kasi balang araw po, makakasama natin sila dito. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating word of wisdom. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon dahil si Pastor Jay po ay mayroong in-invite na guest speaker po natin ngayon mula pa po sa Australia. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord. Tawag dito, imported po ang aming speaker ngayon. Kaya Lord, salamat dahil talagang napakabuti mo. Australia nakarating ng Taytay. Thank you Lord. Ayan, muli po, palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating speaker. Ayan, hallelujah. Yan, good morning po sa lahat. Happy 24th anniversary CSB Taytay. Ayan. So, muna tayo, warm up, patanggal ng kabog-kabog. Palit tayo. Ayan po. So, salamat po sa lahat na nakisa sa ating nakarang anniversary po. Salamat po sa lahat, sa youth po, sa pamumunan ni Kuya Renate, tsaka sa Ate Keisha. Sa media po, si Ate Keisha din po. Salamat po sa kababaihan. Marami pong salamat. Sa youth dancers, sa dancers po, salamat po. Sa mga logistics po, maraming pong salamat. At salamat din po sa ating heads, kay Ate Jonah. And sa lahat po, lahat naman po may ginawa eh. Wala po mong hindi, walang ginawa. So sa finance po, thank you so much. Sa lahat po na nakisa at sa ating 24th anniversary. Maraming pong salamat. At din po, salamat po kay Ate Len at kay Pastor Jim po. Salamat po. To God be all the glory. At nawa po, malayo pa ang ating tatahakin po. Maraming pong salamat. And, ayun po. So, paano ba? Sabi gano'n So, ngayong umaga po, siyempre isang privilege po na makatayo po dito sa harap, pero hindi po kadali. So, medyo po tayo, siyempre baguhan pa lang po tayo at natumayo dito. Pero sa tulong ng ating Panginoon, kakayanin po natin to dahil sasamahan po niya tayo. So, inaasahan po natin na kahit hindi po si Pastor, yung nakatayo po dito, inaasahan po natin na makikinig po tayo. Sabi nga nila, ang may pandinig ay pakinig. Ayun po. So, salamat po. At nawa, maging okay po tayo. Okay po. Saglit lang naman po to. Mga pwede po mag-overtime. Sabi ko naman. So, ayun po. So, tayo kasi bilang bilang isang mananampalataya sa Panginoon, di ba, tayo, meron tayong bagong buhay. Meron tayong buhay, kaya isang pribilehiyo din na nandito tayo kasi
binibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. Diba nga sabi nga isang araw lang naman ang hiningi ni Lord sa atin. So why not, bakit hindi natin ibigay yung isang araw? Kasi diba, siya nga nagtrabaho ng ilang araw. So yung isang araw lamang na hinihingi niya, minsan nga yung iba hindi nga isang araw as an 2 hours lang. So bakit hindi natin ibigay yun sa ating Panginoon? Di po ba? Ayan po. Kaya so marirealize natin sa buhay natin na tayo ay namumuhay sa banal na Espiritu, with the Holy Spirit. So bilang isang Kristiyano, dapat alam natin yung Spirit lagi ay nasa atin. So dapat lagi natin kaagapay na alam natin na bilang isang Christian ay alam natin na tayo mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, which is na kailangan talaga natin yung buhay natin ay naayon sa ating spirit po. Kasi ang spiritual life po natin, kailangan natin pangalagaan. Kapag hindi natin po siya napangalagaan, wala po tayong patutunguhan. So hindi lang po tayo basta-basta nag-attend ng church, hindi lang tayo basta-basta ginagawa natin, yung mga ginagawa natin, hindi porke marami tayong ministry, naayon na yung mga ginagawa natin, namumuhay na tayo sa banal na Espiritu. Hindi po. Always remember po na God will always looking at our hearts. So, dapat lagi natin kinakamusta yung heart natin kung it's ayos pa ba? It's ayos pa ba yung mga puso natin? Kasi hindi mo nasusukat yung mga ginagawa natin ayon sa ginagawa natin para masabi na tayo ay holy, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ginagawa mo nga yan, but dapat how about your heart? Your heart is still okay? Okay pa ba? Or ginagawa mo lang to para maparangalan yung tao? No. Dapat, ang lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin to dahil gusto natin mapaluguran si Lord. Amen po ba? Amen. So, give Him a praise. Yan. It's better than that. Yan. So, para naman meron tayong hindi tayo matulog. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay a life in the Spirit. So, a life in the Spirit. So, life in the Spirit is what? Studying the Word of God. Studying the Word of God. So, ayun po. So, our Word of God, sabi nga, establish daily habit. So, kailangan talaga, every day, pinapakain natin yung ating spirit ng salita ng Diyos. Di po ba? So, letter A is, feed yourself with spiritual food. So, kailangan natin pakainin lagi ng yung ating spirit. Kung tayo, di ba, in physical, pag hindi tayo kumain, di ba, nanghihina tayo? Nahihilo tayo, di ba? Minsan nga, lutang, hindi makapag-isip ng maayos. So, dapat, pinifeed natin yung spiritual life natin through Word of God. So, kailangan magbabad tayo sa salita ng Diyos. Di ba, parang pag sa baby, di ba, as a baby Christian or baby tayo, di ba, pinifeed tayo kasi yun yung natin pag baby, yun yung life natin yun na muna, milk muna tayo. Di ba? So, bilang isang Kristiyano, as matagal ng Kristiyano, wag na tayong pa-baby. So we need to lagi na magbasa tayo ng salita ng Diyos kasi yun yung kailangan ng ating spirit, sa spiritual life natin. Kasi without the Word of God, napansin ko po kasi dati yon before no nag-pandemic, parang di ba yung focus mo nawala. Aminin ko talaga, nawala yung hindi ako nagbabasa. Pero alam nyo na parang iba yung isip mo, parang kasi hindi ka nagbabasa ng Word of God. Tapos although kami talaga, online, talagang every Sunday, nandun kami on the screen. But, iba talaga yung naririnig, nakakapakinig ka, at iba rin yung nagbabasa ka sa salita ng Diyos. So dapat yun lagi natin pakakainin yung ating mga sarili. So ayun po. So yun po makikita niyo po yun doon sa 1 Peter chapter 2 verse
2 po. So like newborn babies, di ba sabi ko nga, crave spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So kailangan talaga natin, huwag natin pabayaan yung ating mga sarili. So even kahit na araw-araw kahit isang verse lang, it's fine po. Just to lang po. Talaga kailangan, meron tayong dala-dala sa araw-araw na pamumuhay natin. So ayun po. So, when sa desire, we need to desire, yung desire natin dapat laging nandiyan dyan eh. Yung lagi kang may pagnanais, yung may pag-ibig ka. Kasi kung may pag-ibig ka sa Lord, to get to know the Bible, so you are compelled to study the Bible. So kung yung heart mo na kay Lord, tapat ka at may pag-ibig ka kay Lord, you need to you need to study the Word of God. Yun yung pamumuhay mo. Kasi yung mga iba talaga, pero huwag niyong gawing routine. Huwag natin gawing routine. Gagawin natin yun kasi nga, sabi ko nga, because gusto natin maparangalan si Lord. Gusto natin maparangalan si Lord. Sa ano pa man. So, kapag hindi ka nagbasa, kailangan pag nagbasa ka, hindi yung dahil sinabi sa'yo na magbasa ka. O kaya, sabi nga, someone tells you to do it because dapat yun, you will read the Bible because naiintindihan mo at naunawaan mo na yun ay pagkain ng espiritu mo. Amen po ba? Amen. Still, are you there? Amen. Give Him a praise. Ayan. Thank you. Pagpatanggal lang naman. Ayan. So, thank you, Lord. Mabilis lang to. Yun. So, letter B, live by the word. Yan, letter B na tayo. So, bilang isa, di ba? Kung yung kapitan ng barko, ang ginagamit nila to makuha nila yung tamang daan nila sa dagat. Ang gamit nila ay kumpas, di po ba? Kumpas yung gamit nila para matuntun nila yung tamang daan. Pero tayo mga Christian, natin? The Bible greatest, natin is the treasures, having answers to all of our needs is what? The Bible. Okay po ba? Kung yung kapitan ng barko, ang ginagamit niya ay kumpas para matuntun ang daan, mga Kristiyano ang ginagamit nila para matungo ang tamang daan is the Bible po. To always read the Word of God. Ayun po. So, kailangan, we always listen closely to the voice of God daily. So, kailangan lagi natin napapakinggan. Ayun na naman, mga Christian, aning-aning na naman, naririnig naman si Lord. Di po ba? So, yun. So, dapat talaga lagi tayong makikinig sa kung ano yung binubulong sa atin ng Lord, kung ano yung pinaparating sa atin Lord. So, read it with right attitude and obey. So, ibig sabihin talaga, kailangan talaga pag nagbasa ka, kailangan sumusunod ka talaga at alam mo talaga na gusto mong basahin yon dahil gusto mong matuto at gusto mo talaga na mapalapit kay Lord. Yun po. So, put it commandments into practice. So, kailangan natin, lagi natin siyang gagawin to in our daily life. So, para matuto natin yung tamang daan at hindi po tayo maligaw. Yun po ba? Amen po? So, ang salita mo ay ilaw na guide ko sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. Yun po. Kasi nga, di ba, sabi nga who always follow me, he will never into darkness. Kung kapag tayo ay lagi sumusunod sa Panginoon, hindi tayo mapupunta sa kadiliman. Lagi natin matatahak ang tamang daan. So, di ba, ang salita mo ay ilaw ng guide ko sa daan at liwanag sa aking nilalakaran. Makikita po natin yun sa Psalm 119, 105 po. Ayun po. So, ang sunod po ay yung prayer po. So, prayer is this important. So, Jesus spent time teaching His disciples how to pray.
So, ayun po, para ma-feel yung holy life natin, yung spirit life natin, kailangan talaga natin lagi rin nag-pray. So, kailangan, kung nagbabasa tayo ng Word of God, laging magkasama po yan. Dapat po nag-pray po tayo. Kapag po tayo nag-pray, di ba, nagiging, sikapin ninyo, ganito po yun. Kapag pagising mo ng umaga, tapos hindi ka nag-pray, parang ang hirap ng buhay mo. Parang hindi mo alam kung ano unahin mo. But, when you pray, magiging maayos lang. Parang lahat naka-organize, lahat ang gagawin mo. Lahat ng gagawin mo nandoon at ano siya, hindi ka mahihirapan kung ano unahin mo at anong hinuhuli mo. So, ayun po. So, in prayer, kailangan you communicate with God through prayer. It does not matter if you are not eloquent, or when you direct yourself to Him, God will look over every word you say to Him. So, kailangan hindi yung, yung magaling ka, hindi yung, pag nag-pray ka. Kailangan, Lord knows your heart. Kailangan alam ni Lord na talagang ikaw ay gusto mo siya makapaniig, gusto mo siyang makasama, gusto mo siya na laging yung nandiyan siya sa tabi mo, na alam mo na yung pinagpipray mo, maririnig niya. At alam mo na si Lord lagi ang kaagapay mo sa lahat pag nagpipray ka. So, hindi ho pagalingan yung hindi ho pagalingan yung pagpipray. Hindi ho pagalingan. So, yung mga iba na kasi, ang galing-galing niya mag-pray. Kaya yung mga iba, pag inas mo mag-pray, ayaw mag-pray. Kasi, nakita niya yung isa, magaling mag-pray. Hindi ho yun nasusukat. Kung ano kaya nga diba, wag po tayo mag-memorize ng prayer. Kasi once na pinemorize mo yung prayer, may nakalimutan isang word na wala ka na. Dapat lagi ang pinipray mo, talaga yun ang gagaling sa'yo. Ayun po yun. So, ayun. Yun po yung tinuro sa amin noon. So, sinishare ko lang po sa inyo, which is yun naman pag ginagawa. So, mahirap po talaga sa umpisa mag-pray, lalo pag baguhan pa. But, pag hindi po natin gagawin yun, kailan po tayo matututo? Di po ba? Yun po. Amen. Ayan po. So, sa pagpipray, kailangan meron tayong find a place with complete privacy. So, mas maganda po kasi yung nagpipray ka, yung ikaw lang yung walang nakakakita. Yung alam mo na dalawa kayo ni Lord, yung dalawa lang kayo ni Lord na nag-uusap. Yung walang sagaban. So, masarap po yun. Kasi, doon mo na ibibigay lahat ng mo. Hindi mo alam, minsan, habang nagpipray ka, minsan hindi mo alam, nag-worship ka pa. Yung mga ganon. Pag yung po, yung parang napupuspos ka, kahit lang, ikaw lang, at si Lord, mas maganda po yun. Yung kaya humanap po tayo ng tamang lugar na alam natin na pag nag-pray tayo ay wala pong nakaka-istorbo sa atin. Kasi may time talaga na pag nakausap mo, pag nagtagpo kayo ni Lord, promise po, iba po yung mararamdaman ninyo. Iba po. Yun. So, paano ka titingin ni Lord sa prayer mo? Okay. So, forgive the offense of the neighbor. So, kailangan magpatawad ka. Diba? Para tingin ka ng Panginoon. Kasi nga, diba, kailangan you have the contrite heart of your heart, di po ba? So, kailangan magpatawad po tayo sa ating mga kung sino po man dyan. So, it's time to forgive po. Ayan po. So, pray for the salvation of unbelievers. So, kailangan ipag-pray po din natin yung mga tao na alam natin na yung mga mahal natin, hindi lang kahit hindi mo kakilala, or alam mo, nakita mo na gano'n siya, sama po natin sa prayer po natin. Sama po natin sa prayer. So, yung daily prayer life po natin, wag po natin pabayaan. So, kahit, minsan kasi pag nalimpungatan, hindi ako makapag-pray, pero pag alis ni brother husband, nagpe-pray po ako na mag-isa. Ayun po. So, now, how to pray? Alam niyo na to, di ba, yung acts. It's adoration, confession, thanksgiving, and application. So, pag nagpipray tayo, dapat nililipat muna natin si Lord, yung pinupuri muna natin siya, gano'n. So, hindi nyo nagpipray ka, gano'n kagad. Hindi. Dapat meron tayong sinusunod. So, yun, mag-confess ka muna. You have to confess to the Lord.
And then, ano po, kailangan pasalamatan mo lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Pasalamatan mo kung anong meron ka. Pasalamatan mo yung mga darating pa na ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Diba? So marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sa araw-araw, sa ngayon pa lang, diba? Thank you Lord kasi nagising tayo at nandito tayo magkakasama tayong lahat. Amen? Amen. Ayun. So supplication. Siyempre, bago ka, diba? Doon ka na ilapit mo kung ano yung gusto mong ilapit kay Lord. Ngayon yung mga nilalapit mo kay Lord at hindi pa dumarating, ano lang, hintayin mo lang kasi hindi pa. Si Lord naman yan, laging nasa timing yan. Laging nasa timing si Lord. Kaya wag po tayong mainip. Yes, no, wait lang yan, sabi ni Lord. Di po ba? Kaya intay-intay lang po. Ayun po. So, don't be like those showed to impress others, to promote yourself. Or, diba? Pag nagpipray po tayo, minsan, diba, kailangan magpipray ako, nakikita ako eh. Diba? Yung pinapakita ko, nagpipray, mas maganda po yun. O pinapakita. Kasi, pag nakita ka sa amin ng nagpipray siya, galing-galing mo. Wala ka ng reward sa langit. Why? Kasi, ni-rewardan ka na dito sa lupa eh. So, maganda talaga, pag nagpipray kayo, yung walang nakakakita. Why? Because yung reward mo talaga, nandoon sa langit. Unlike, pag nag-pray ka dito, pag may nakakita, galing yun, nag-pray siya, isa, ganun, talaga nag-worship kay Lord. Wala ka ng reward. Ni-rewardan ka na dito sa mundong ito. So, yun po practice natin. We pray na tayo lang talaga kasi yung reward talaga naghihintay sa atin sa langit. Amen po ba? Amen. Malapit na tayo. Yes. Yan. So, number 3 is our witnessing. So, yung sa witnessing po, yung pagpapatutuo po. So, ano yung kabutihan na binigay sa atin ng Panginoon? Marami po tayong dapat pasalamatan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Marami pa tayong dapat na idolo. Pero, di ba po, sa pagpapatutuo lang po, pag nagpatutuo po tayo, kung natin ikwento buong buhay, yung buong nangyari, dapat po yung specific lang. Kasi parang hindi na yung pagpapatutuo, kinuwento mo na eh. Yung kinuwento mo na yung dapat kung ano lang yun, dun na. Kasi isipin po natin, the time is running. Yung iba, gusto pa, ayaw na eh. Kasi why? Inubos mo yung oras eh. So give that time to others naman. Di po ba? So yun dapat may practice natin na kapag nagpapatuto tayo, yung talagang totoo ng ginawa ni Lord, hindi yung, kasi ganito, ganyan, ganun. Wala na. Paano yung iba kung gusto pa yun na? Why? Wala nang time. So you have to practice that na kailangan we are aware sa lahat ng ginagawa natin. We need to aware na kailangan, sige ganito. We have to sensitive sa lahat ng ginagawa natin. Diba? Not na, okay, ganyan. No. Si Lord, inaano tayo, binubod tayo ni Lord. Si Lord, ginagawa niya lahat ng steps by steps. Diba? Steps by steps. So lahat ng gagawin natin step by steps. And then we have to be watchful sa lahat ng ginagawa natin. Yung po, so witnessing is, mahalaga po yung, kasi we need to, yung ipakita natin talaga na si Lord ay kumikilos sa buhay natin. Na, huwag tayong mahiya na ipahayag kung ano ginagawa natin. Hindi yung pagmamayabang eh. Inaano natin to encourage the other. To encourage na pinapalakas natin yung loob ng ating mga kapatiran na, uy, ganun pala yun. Diba? Ay, ganun pala siya. Ay, bakit ganun? Simple, siguro ako rin ganito gagawin ko. So, ganun po. So, palakasan po, hindi yung mga iba, pag hindi pa po natin naintindihan, nagyayabang siya. No. Sinishare niya yung ginawa ni Lord sa buhay niya, para ikaw, kung ano yung ginawa ni Lord sa kanya at kung ano yung ginawa niyang proseso, kung bakit niya nagawa yun at kung bakit niya natamasa yung blessing na yun, kasi may ginawa siya kay Lord. Kaya hindi siya nagyayabang. Ang pinagyayabang niya, si Lord talaga ay buhay na buhay sa buhay niya. Amen po ba? Amen. Yan. Gising po ba tayo? Yeah. So whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. So kailangan talaga
ipakilala natin si Lord sa lahat. So, wag po tayong mahiya na magpatotoo po. Amen po ba? Amen. And then, number 4, fellowship. Hindi po natatapos sa pagdalulang po natin sa araw ng linggo. Kung may mga ibang gawain pa at may time naman po tayo, kailangan po nating puntahan. Alam natin lahat na lahat po tayo ay may kabisihan sa buhay, pero hindi yon ang gusto ni Lord. Kasi sa totoo lang, hanggat hindi natin tinatapos yung ginagawa natin, hindi talaga matatapos, nandiyan yan. Kasi araw-araw, paulit-ulit yan, bumabalik eh. Yung ginawa natin kahapon, paggising natin na ngayong umaga, yung pa rin ang gagawin natin eh. Diba? So we need to practice. So kung talaga naman kailangan at okay naman tayo mag-attend sa ibang fellowship, why not? Kasi alam nyo, marami po tayong matututunan doon. Marami pong matututunan. Sa totoo lang po. Ako talaga paninda ko, hindi ako pag may dito, Oo. Pero di ba, glory to God, hindi ka pinapabayaan ni Lord basta siyang inuna mo, di ba? Ate Beth, di ba? Sabi niya, nung walang pasok, pero nandito siya, pero ang daming order. Ganun, pumunta kami sa bahay nila. Di ba? Kasi inuuna si Lord sa buhay eh. Dapat si Lord ang number 1, hindi number 2. Hindi ka pagkukulangin. Example na lang sa buhay ng mga pastors. Diba? Yung mga iba, full-time, pastors, walang work. Pero glory to God. Diba? Okay sila. Hindi sila pinagkukulang ng Lord. Why? Kasi ginagamit sila sa kingdom ng, sa kingdom ni Lord. So, kailangan po natin, nandiyan lang yan, tayo lang ayaw bumitaw sa ginagawa natin eh. Once nabitawan mo yan, at maranasan mo talaga yung tunay na presensya ng Panginoon, promise po, mga ate, mga anak, mga kuya, mga tatay, pagpapalain ka lalo ni Lord. Di po ba? So, salamat po sa Panginoon kasi marami pong buhay talaga na nagpapagamit kay Lord. Amen po. Palakpakan po natin mga sarili natin. Yan. So, ito na. Obedience. Kailangan talaga natin sumunod. So, obedience is better than sacrifice. Parang ganito lang yan. Nung bago-bago pa lang ako, sabi sa amin ng pastor, ang mga kasama ko, puro elder yan eh. Tapos para ako lang yung baby Christian. Tapos sabi sa akin, nasa kami, dito sa may Pinangonan, sa may Talim ba yun? Nandun kami. Nasa gitna kami, doon kami nag-overnight sa gitna ng tubig, kung may kubo. Kaya si Boyd, ayaw niyang kumain ng ayaw niyang kumain ng, ano ba tawag sa isda na yon yung doon? May tawag doon eh, yung isda. Ha? Ay, tawag doon yung tawag sa isda na galing doon sa tubig na yon? Tabang! Kaya yun ni Boyd ng tabang kasi na-witness namin. Na-witness namin doon eh. So nagtanong yung pastor, ano ka? Disciple or followers? So lahat sila sagot nila followers. Ako lang sumagot ng disciple. So sabi, ang followers kasi, pag sunod lang yan. Okay, kunin mo ito na ito ganyan. Ano mo ito, yun ang ganyan. Susunod ka. Pero pag nagpa-disciple ka, willing ka magpalinis. Willing ka na sumunod. Willing ka na tanggalin yung kung ano man, yung nandiyan ka. So doon po nalaman yung pagkakaiba ng followers at saka disciples. So yung pinili ko. Tapos nakakatuwa. Nung gano'n ang mga anak ko naman, yung anak ko naman tinanong, nung na mayroon silang gawain sa youth, alam, sagot din niya. Pero dalawa lang kami ni brother husband doon, hindi kasama sa kid. Kasi puro mga yun eh. Ang sagot din niya, disciple. So sabi ko, wow, nakakatuwa, di ba? Willing din siya magpa-disciple. So kailangan natin sumunod. Kasi yung obedience is better than sacrifice. Minsan nga, di ba, nagtitiis lang tayo. Katulad niya, nagtitiis ka, pupunta ka dyan. Pero wala yung pagsunod.
Wala yung pagsunod. Kaya mahalaga talaga yung pagsunod. So ano yun? Kasi yung pag sumusunod ka, sabi nga, realize that obedience renew strength. Kasi pag sumusunod ka, di ba, nagkakaroon ka ng lakas din eh. Lumalakas ka, kasi sige, susunod mo na. Lumalakas yung faith mo eh. Lumalakas yung faith mo. So, kailangan talaga nating sumunod. Pagsunod lang talagang ano. O, di ba si Abraham? Sumunod yun eh. Ano nangyari kay Abraham? Ano nangyari? Sumunod siya. Sumunod siya kay Lord. Di ba? Ang ganda. Pinagpala buong ano niya. So, kung ginawa yun ni Lord kay Abraham, di ba pwedeng gawin niya sa atin yun? Gagawin niya yun, di po ba? Gagawin niya yun. Kaya, wag po tayong mapagod. Wag po tayong titigil kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord. Although talaga, physically talaga, ano tayo eh, napapagod. Minsan pagod ka na. Pero pag alam mo, natapos yung ginagawa, na-accomplish yung magandang ano, wala na yung pagod. Di ba, Ate Beth? Wala na yung pagod. O, si Ate Beth Lisi. Okay. Hallelujah! Yan, malapit na po tayo. Anong oras na po? Bilis, no? Yan. So, yun, kung anong ginawa ni Lord sa buhay ni Abraham, pwede natin kayo. So, Abraham became the father of faith because he believed with hope against all odds. Di po ba? So, kailangan talaga natin, yung prayer natin, yung faith natin, nandiyan siya laging magkalaki po. Matatapos na po tayo. Yan po. So, ay sige pa. Ayun, so salamat po talaga kasi, di ba, kapag si Lord talaga ang nasa buhay natin, kami ng asawa ko talaga, from the beginning po ng pagsasama namin, hanggang sa nagkaanak po kami, kung ikukwento ko po sa inyo, hindi po kayo maniniwala. Wala po kaming problema sa relationship namin. But, binigyan kami ni Lord talaga. Pero glory to God, kasi pinag-pray ko talaga yan. Konti nga nila bago ako magtapos. Ayaw ng nanay ko sa kanya kasi hindi sa ayaw siya. Hindi nila kilala. Ganon din siya sa side niya. Hindi, sa both side namin, hindi kami kakilala. Hindi sabi ng nanay, kilala mo ba yan? Baka ano. Kasi, pero gusto naman ng nanay ko, tatay ko na, kasi nagsabi ako talaga hindi ako mag-aasawa. Si tatay ko talaga ang nag-push sa akin na mag-asawa. Kasi, mayroon siyang old maid na ate, na which is siya yung nag-alaga sa kanya. Kasi, maagang namatay yung nanay niya, hindi ba si tatay ko. And then, sabi ko, hindi talaga ako mag-asawa. Ang sabi ng tatay ko, no, mag-asawa ka anak. Pinag-asawa talaga ako. Tapos, sabi ko, tapos nakilala ko siya. Tapos sabi ng nanay ko, pinag-pray ko po yan, Nay. Pinag-pray ko po yan. Although baby Christian pa lang po ako. Ayan. Diba? Thank you, Lord, talaga dininig ni Lord yung prayer ko. And then sa kanya naman, sabi naman ng mami niya, Boyet, bakit lagi kang wala sa bahay? Nasa Pangasinan, from Tarlac, nasa Pangasinan. Oy, baha pa yan, lubog yung tambucho ng motor, pumupunta dun sa amin. Tama ng hair. Ayan. Oo. Tapos, sabi ng mami niya, baka naman kasi meron siyang kuya na... Tapos, sabi niya, baka naman daw, magaya siya. Kasi hindi nga ako kilala, tapos di ba mataray ako? Kasi mukha ng taray ko eh. Ang daming natatakot sa akin. Pero glory to God. Kasi lahat naman sila okay naman sa akin. Wala po ako naging problema sa mga in-laws ko. Ayun po, so salamat sa Lord. And then, ayun nga po, tapos sinanong ko siya ngayon. Nung matagal-tagal, sabi ko, pasalamat sila, nabago pa siya. Nabago pa siya. So glory to God po. Yeah. So, nakaka-bless lang naman kasi niloko ko dati si Mami. Mami, iwanan ko na si Boyet. Ay, uwi na ako. Hindi na ako babalik. Bakit? Baka makalimutan ko kasi si Boyet eh. Pagbalik ko, sabi niya. Alam mo ba, sa lahat ng glory to God, ikaw yung manugang ko lang. Diba yung pag gano'n na naririnig mo na ako lang daw yung manugang niya na mabait. Wow! Ayun na, di ba? Hindi ko na sasabihin. So, di ba,
Pag si Lord talaga, kasi ito yun eh. Pag namumuhay tayo sa tamang espiritu, hindi lang dito sa church nakikita kung ano tayo. Dapat sa labas, sa loob ng bahay, sa pamilya mo, dapat nandun yung spirit na nananalaytay sa atin as a Christian. Yung nasa tama tayo lagi. Yung namumuhay si Lord sa buhay natin, na patuloy na si Lord, yung makita sa sarili natin, na hindi tayo yung nakikita. Yun yung tunay na Kristiyano, at yun yung tunay na yung talaga yung spirit ay namumuhay sa iyong pagkatao. Amen po ba? Kaya nga, sabi niya, Abraham believed God and it was credited to him as a righteousness. Makikita po natin yan sa James 2:23 po. Amen po ba? Amen. So, ayun po. So, bilang mamuhay tayo sa alive, di ba? Alive of the Spirit. Kailangan natin, turuan natin yung ating mga sarili. At dapat matutunan natin lagi yung tamang gawain ng isang Kristiyano. Huwag lang po tayo dito holy. Wherever we are, dapat po, nandoon, kasama natin si Lord. Kasi takot talaga binago ni Lord. Ang sungit ko kaya. Takot sa akin lahat ng mga pamangkin ko. Tapos, natuwa sila kasi hindi ako yung alam mo pag hindi mo hindi talaga ako imig. Pero ang ginawa ko, kung ano sila, sinasabayan ko sila ngayon. Kaya tawag nila sa akin ngayon, my favorite auntie. Wow. Lahat na sila. Kasi pag-uwi natin yung sarili natin. Nasabi ko na din to minsan, alam ni Boyd yan, perfectionist talaga ako. Perfectionist talaga ako. Alam nila lahat yan. Pero, salamat sa Panginoon kasi binago ako ni Lord. Di po ba? Kaya kung minsan meron pang daladalang ganun, patawarin nyo na lang po ako. Ayun po. So, salamat po. Dito po nagtatapos ang ating at nawa po, may natutunan po tayo. Pwede po bang imbitahan yung praise team po to at this time po, hindi ko po sasabihin sa inyo kung anong gagawin ninyo. Hindi ko po sasabihin kung kayo itatayo, kayo ay uupo, whatever. This is the time po to worship the Lord. Kung papaano mo siya gustong worship si Lord sa buhay mo. Kung gusto mo siyang i-worship, kung papaano yung way na gusto mo na si Lord ay maparangalan mo sa buhay mo, na gusto mo magpasalamat kay Lord, hindi ako mag-aas sa inyo kung anong gagawin nyo. Bahala po kayo at pabayaan niyo yung katabi ninyo, gawin nyo kung ano nililid ni Lord sa inyo po. Yan po. Salamat po sa praise team. Ano na to? Prayer po natin. Prayer po natin. Yes, Lord. God is good. Holy Spirit. At this point po, kung gusto mo lumuhod ka. Kung gusto mo, itaas yung mga kamay mo, itaas mo yung mga kamay mo. Kung gusto mo mag-speak of thanks, do it.
cry, Lord. This is the right time po to humble ourselves po. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Let's humble ourselves po to the Lord. Yes, Lord, alam ko sa lahat sa atin, tumatawa tayo eh. Behind that, alam ko, marami tayong dinadala eh. So, hindi mo to kay Lord ngayon. Paano yung dala-dala mo ngayon? Huwag mong balikatin. Huwag mong pasanin. Bigay mo kay Lord. Surrender kay Lord. You hold the life in your hand. Drawing closer to you. Yes, Lord. Your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you.
worship you in spirit and truth. Yes, give Him a praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa amin sa araw nito. Salamat po sa biyaya mo, Lord. Salamat po sa iyong masalita. Salamat po at nawa, Lord, patuloy, Panginoon, na pagharian mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Wala po kami mataas, kundi ikaw lamang, Lord. In the name of Jesus, Amen. Thank you, Lord. Lord! Ayan. Thank you, Lord! Woo! Holy Spirit, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, pagsama sa amin, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Sige po, tumayo po muli tayo. At awitan natin ang ating Panginoon. Magpasalamat tayong muli. Amen. In Jesus' name, thank you, Lord. Woo! Yes, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Di ko kaya masigit, hindi ko kaya masigit ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Salamat, salamat, Panginoon. May pagsulungan o kalimitan, ako ay may laray ko lang Jesus. Ikaw ay sisa, aking sandigan, hindi ko pababayaan. Di ko kaya masigit, hindi ko kaya masigit ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa akin. Yes, Lord. Buhay ko na ang pumili ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumama. Wala nang iba na naisip pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang pumili ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumama. Wala nang iba na naisip pa, hindi pa salamatan ka. Yes, Lord, salamat. Salamat, Lord. Holy Spirit, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan, Lord. Anumang pagsubok meron kami, Lord. Salamat, salamat sa iyong pag-guide sa amin, Lord God. Lord,
Tulungan mo lang kami, Lord. Tulungan mo kami manatili sa iyo, Lord. Lalo tigit kayo 24 anniversary namin, yung buong 24 anniversary, Lord. Patuloy na mag-apuyin mo kami, Lord. Patuloy na manatili kami sa iyo. Lagi mo kaming puspusin, punuin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat